magsasaka po ay maganda po ang kanilang inani. Ang isang ektarya po ay umaabot po ng 5 tonelada hanggang 6 na tonelada bawat ektarya nung nakaraang anihan. Kay Mr. Rodolfo po, ano po mangyayari sa presyo ng bigas dahil po sa rice shortage po? Ang usapin naman ng rice shortage hanggat maaari ay sa pangunguna ng ating national government, sa pangunguna ng National Food Authority, gumagawa sila na angkop na paraan o nag-i-import kung kailangan at hindi nila pinababayaan na magkaroon ng shortage ang ating bigas dito sa ating bansa. Sa kadahilan ng walang kasiguraduhan ng supply ng tubig sa palayan, Mr. Rodolfo, ano po ang maaaring gawin o alternatibong pananim para sa mga magsasaka? Sa kasalukuyan, kagaya ng sinabi ko kanina, nagko-conduct kami ng mga series of seminar. Nag-start na kami noong June. Weekly, nag-i-invite kami ng mga barangay leader sa aming bayan upang turuan sila, sanayin sila na magtanim ng gulay. Particular, yung mga farmers namin sa Pulilan, tinitrain namin sila kung papaano ang tamang pagtatanim ng gulay na kung saan makapagpuproduce din kami ng hihigit doon sa hihigitan pa yung ani nila sa palay kung i-convert nila yung pagtatanim ng palay sa gulay. Yung seminar po bang ito sagot po ng gobyerno o sarili niyo pong Sagot po ng aming local LGU. Para naman po sa inyo, Mr. Noel, ano po ang magagawa ninyong mga magsasaka para matugunan ang pangangailangan niyo ng inyong saka? Ang nakikita kong po pwedeng gawin ay patuloy na makipag-ugnayan sa mga ahensya ng may kinalaman sa agrikultura katulad ng Department of Agriculture at NIA. Sa Department of Agriculture upang malaman yung mga bagong mga technology na maya-adapt ng mga magsasaka sa kanilang pag-aalaga ng palay. Sa NIA po upang ma-monitor yung takbo ng tubig. Kung meron po bang irarasyon tubig o wala. Kung hindi po sila makapagrarasyon ng tubig, ay dapat ang mga magsasaka po ay mag-isip ng ibang alternatibong pamamaraan upang maipalit man lang dun sa mawawalang kabuhayan. Ano po masasabi niyo po doon sa sinagot po ni Engineer po? Opo. Sa panig naman namin sa NIA, mayroon kaming mga suggestion at mga programa na maaari namin sa kataparan. Una ay ang kailangan ang masusing pagbabantay sa ating mga irigasyon upang wala tayong masayang na tubig. At ito ay matipid ng ating mga magsasaka. Kaya't maaaring ipa-implementa natin yung tinatawag natin na rotation ng water delivery. So may kanya-kanyang araw ang bawat kanal na kung kailan sila maaari lamang kumuha ng tubig upang lahat ay mapagbigyan natin. Ikalawa ay kinakailangan din yung wastong ugnayan ng bawat isa upang nang sa gayon ay maging synchronize yung pagkilos ng bawat isa. At kung meron din tayong mga available na water pumps na maaaring sila ay may mapagkuhanan ng tubig, ay maaaring din natin itong gawin. Ina-advise din natin na kung maaari sana, yung mga itatanim nila, yung mga short variety, yung madali lamang at maikling panahon ng kinakailangan upang sila ay makaani. At yung isang pinakahuli natin ay yung reuse ng tubig. Ibig sabihin, yung tubig na nagamit sa itaas, bandang itaas, ito'y pupunta sa drainage yung sobra at nagkakaroon ng balong. Ito ay maaari uling magamit naman ng mga sakay na sa banda. Meron po ba kayong may tuturo na paraan para po mag-recycle ng tubig? Yung specific po. Ang ginagawa natin dito, meron kasi tayong tinatawag na alternate wetting and drying. Kung saan ang tubig sa pininitak ay hinahayaan nating matiyo. At ang tubig ay meron tayong panukat na hanggang 15 sentimetro ang tubig sa ilalim ng lupa. So meron tayong nilalagay na tubo, kaya nakikita natin yung tubig sa loob ng lupa. Kapag ito ay malapit na doon sa 15 sentimetro, ay saka lamang tayo magpapatubig upang tayo ay makatipid sa tubig. At nagkakaroon ito ngayon ng pagbalong doon sa bandang mababang parte. So ito yung mga drainage canal natin. So doon lumilitaw ngayon yung tubig
ilang tubig dito. At ito ngayon ang maaring gamitin pa ngayon ng mga lupain at sakain na nasa bandang ibaba na maaring bombahin o kaya ay by gravity makapasok sa kanilang mga bukirin. Pero yung ano po yan, yung proseso po niya, natuturo po ba yan sa mga farmers yung pagre-recycle po na tubig na yan? Apo, ito po ngayon ay itinuturo sa kasalukuyan at ito po ay nagawa na rin namin. May mga pilot area na po tayong isinakatuparan nito nitong nakarang tag-araw at ito naman po ay naging matagumpay at maganda ang naging result. Sir Noel, natuturuan po ba kayo ng NIA tungkol dun sa proseso po ng pagre-recycle ng tubig? Ako po ay hindi sapagkat ako po ay isang local farmer technician. Ako po yung nagbibigay ng training. Katulong po ako ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng mga training at seminar para sa magsasaka. At ito pong sinasabi ni engineer ay kasama po dun sa itinuturo namin sa mga magsasaka sa kanilang panahon ng pag-training at seminar. Sa kasalukuyan po kami po ay merong kinukondak na seminar sa amin pong lugar, sa isang barangay na ito po ay tinatawag na palay check system. Tinuturo po namin yung mga technology sa farmers, yung mga bagong teknolohiya sa pagpapalay, kasama po yung sinasabi ni engineer. O yun po. Kayo po, Sir Rodolfo, ano po masasabi nyo? Existing po ba yung mga techniques na sinasabi po nila? Opo. Sa kasalukuyan po ang kagawaran po ng pagsasaka sa aming sa bayan ng Pulilan ay patuloy sa pagkoconduct ng Farmers Field School. Yun po sinasabi ng aming Farmers Facilitator na si Ginoong Mauricio. Every cropping season nagko-conduct po kami ng 16 weeks na pag-aaral sa mga magsasaka tamang pamamaraan ng pagsasaka na kung saan ay mapipili sila tamang simula sa land preparation, pagpili ng binhi hanggang sa pag-ani sa bukid. Sa kasalukuyan nakakalabing isang barangay na kami sa aming bayan na i-conduct namin itong ganitong klase ng pag-aaral. At gaya noong sinabi ni engineer, kasama yung wet and dry, nagkakaroon kami ng mga pagsasanay na gano'n. Nakapalobi yun doon sa aming FFS, yung Farmers Field School. Every cropping season, ginagawa namin sa aming bayan yan. Sir Noel, ano po yung concern na gusto niyo pong i-raise para po sa NIA? May mga salubin po ba kayo o may gusto po ba kayo? Sa parte naman po namin, hindi rin po nyo na kasi isa po ako sa officer ng Irrigators Association. So patuloy naman po kaming nakikipag-ugnayan sa ahensya ng NIA para dun sa kung ano yung ikagaganda at ikabubuti ng patubigan dun sa aming lugar. So wala naman kaming nagiging problema po. Kung ano po yung problema na pag-uusapan namin ni engineer at siya naman pong inilalatag namin dun sa mga magsasaka sa aming lugar. Kayo po, Sir Rodolfo, may mga concerns po ba kayo? Sa panig ng aming kagawaran, wala naman dahil during ng monthly meeting ng MAUS meeting, nandoon si Engineer Ponsalan para itakel kung ano man yung mga dapat at mga problema na kakaharapin ng lalawigan ng Bulacan. Tubig ay napakahalagang elemento sa tao. Bagay na nagbibigay buhay sa mga nilalang. Sa darating na tagtuyot, pananim ang maaapektuhan. Mga magsasaka ay mahihirapan. Huwag tayong magbulag-bulagan. Tubig ay huwag sayangin, nang magsasaka ay ating matulungan, at ang produksyon ay umabot sa kasaganahan. Ito nga naman na mahalaga ang tubig para dapat ay maging responsible rin tayo sa paggamit nito, tulad na lang ng pag-iimbak ng tubig sa mga bahay natin. Yung mga naipong tubig ulan, maaaring gamitin panlaba o kaya panlinis ng sasakyan. May mga bahay rin na mayroong cisterns kung saan nag-iimbak sila ng tubig ulan na maaaring nating i-recycle. Ano na lang po ang huli niyong masasabi sa tukol po dito sa issue na to? Sir Nia. Ang masasabi ko na lamang ay dapat ay magtulong-tulong ang magsasaka, ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan at gayon din sa Metro Manila na magtipid tayo ng tubig sapagkat ang tubig ay napakahalaga. Ito ay buhay.
Kailangan natin ito para sa ikaunlad ng ating ekonomiya at kailangan din ito ng Metro Manila upang ikaunlad din ng kanilang buhay at ng industriya. Sir Noel, kayo po, ano pong mga huli niyong pahayag? Sa amin po, sa parte po ng mga magsasaka, nagdadasal po kami na magkaroon ng sapat na tubig para po kami ay makapaglagay sa susunod na cropping season. Sapagkat napakahirap po para sa isang magsasaka na doon lang po umaasa sa bukid. Pagkatapos po ay hindi sila makapagtatanim. Sila po ay yun lamang po ang kanilang kabuhayan. Nagpapaaral po sila ng mga anak dahil doon sa pamamagitan lamang po nito. Kaya kung doon po ay hindi tayo magkakaroon ng sapat na tubig at hindi kami mabibigyan, sana po ay humihiling po kami sa Panginoon na magkaroon po sana ng sapat na tubig sa susunod na taniman. Kayo po, Sir Rodolfo, ano po ang huli niyo po pasabi? Sa amin, sa kagawaran po ng pagsasaka, kami patuloy na nagbibigay ng mga pagsasanay sa ating mga magsasaka patungkol dito sa nalalapit na tagtuyot sa paraan na ang bawat isa ay matutong magtanim ng gulay kahit sa maliit na espasyo ng kanilang bakuran at patuloy ang aming pamimigay ng mga libreng vegetable seeds sa ating mga farmers upang sa gayon ay patuloy na sila ay maabot ng tulong ng ating pamahalaang lokal. Maraming salamat po. Muli salamat po sa ating mga guests sa araw na ito, Mr. Engineer Punzalan, Mr. Noel, at Sir Rodolfo po. Maraming salamat po sa pagsagot po sa mga tanong na hindi po masyadong naano ng mga tao. Maraming salamat po. Anong masasabi mo sa talakayan natin ngayong umaga? Dahil dito, parang lalo kong napahalagaan yung tubig. Kasi 'di ba, tayo mapupunta yung tubig sa atin kaya hindi natin naiisip kung gaano to kaimportante kasi lagi lang siya nandiyan. Lalo na sa mga taong nangangailangan nito sa magsasaka, bawat patak ng tubig kailangan nila para makaani sila. Sa atin kasi masyado nang binibigay kaya hindi natin kaya dito sa talakayan natin mas nabibigay importansya ang kahalagahan ng tubig at ng bigas. Totoo lang talaga yung mga litrato na nakikita natin sa Google, Yahoo at iba pang mga networking sites. Kaya dapat matuto tayong magtipid ng tubig at maging responsable sa lahat ng bagay. Dahil hindi naman lahat ng bagay sa mundo ay permanente. Kagaya ng sa paksa natin ngayon, nagbabago na ang ating kalikasan kaya tayo ay nahihirapan. Sa atin, basta ang gawin natin magtipid tayo kasi hindi natin alam kung ano yung impact ng pagkawala ng tubig sa ibang mga tao. At natapos naman po ang oras ng ating pag-uusapan. Maraming salamat po muli, Engineer Punzalan, Mr. Rodolfo at Mr. Noel. Sana ay marami kayo natutunan sa ating usapan. Muli, ako po si Daniel Dolar. At ako po si Manette Landain. Ito po ang Kulasang Totoo.